So, first po mag-secure tayo ng business permit sa munisipyo natin, and then may papakita po silang assessment of payment, and then pina-assess ko po ito sa BFP officer, and then 530 po yung babayaran ko with the GCash. Then after a month po, nabayaran ko na yung sa GCash. Ayan po, dumating na po yung officer namin, officer ng BFP pala, to check our premises. Ayan siya, yung naka-block po doon, and then andun yung kuya ko sa store, so may pinasign po siya, and then check lang po muna ng store premises, may pinifill account po. So, it takes siguro mga 5 minutes po nag-stay yung BFP officer. Ayan. So, random checking po yan. So, hindi po nila sinabi on hand or before po. Ayan. So, may kinakausap yung kuya ko, pero since may customer siya, ako yung lumapit po dyan. So, andyan pa ako sa part na yan, hindi lang nakuha ng camera. Ayan, so yung naka-block po dyan. Ang tinatanong po niyan dyan sa akin if there's any chemicals or hazardous materials po ba na meron kami. And the same time, tinatanong kung ilang square meter yung aming pwesto. Yung pwesto lang po namin is like around 6 square meter ata or 5 square meter. And then, tinignan naman nila kung may mga hazardous. Ayan, Q&A portion, kung ako ba yung may-ari. And then, chine-check din nila kung aware ba tayo sa mga materials na meron tayo. And then, may nagbebenta dyan ng Yakult. Ininterrupt muna kami. So, bumili muna ako ng Yakult para umalis na din sila. Kasi, syempre, may customer yung kuya ko. And then, looking for fire extinguisher. Hinanap na din yung fire extinguisher. Sinabi ko sa kuya ko na ilabas yung fire extinguisher kasi nasa loob po siya. So, ayan. Binili namin yung fire extinguisher 2 years ago. Expiration ata niya yun is 3 years or 5 years. Di ko lang sure. Check po niya yung papel na nakalagay sa fire extinguisher to check if expired na po ba or hindi. So far, okay naman lahat. And then, in-advise kami na i-shake namin every now and then or every year yung ating fire extinguisher para hindi mamuo yung nasa loob niyan. And then, Q&A, and also, nag-i-inform po yung BFP officer ng mga safety and protocols sa proper pag-handle ng mga hazardous materials or yung mga madaling masunog. Ayan po. And then, may pinapirma na din sa akin yan. Sign and signature lang po yan. Hindi ko na din binasa. And of course naman siguro mga random check nilang na mga pinasign sa akin. Ayan. So, it takes around 5 minutes. Ayan. Success naman na. Then, in-inform ako na pwede ko nang kunin yung certificate sa kanilang office. However, I said naman since na-access ko yung online, sabi ko doon ko na lang i-print. Then, okay naman yun. So, ito po yung how to print BFP certificate. After po nyan, after 24 hours na chinek ako, chinek ko na din kaagad. So, nag-sign in po ako or nag-log in, and then punta kayo sa ongoing applications. Then, this year, scroll down or this month, access full details. And then, issued certificate. And then, yung clip po, click nyo lang po yan. And then, may lalabas na po yan. Then, make sure nyo po yung PDF po nyo yan pag gamit nyo po yung cellphone. Itong screenshot ko dito ay gamit ko yung cellphone. However, gagawa ko ng video para doon sa computer na access po natin. I-file lang natin or ilalagay natin sa ating store ay itong original. Ayan. So, pwede na nating palitan at ilagay na natin yung bago nating fire certificate. So, yun lang po. Kung may questions po kayo, don't hesitate to comment sa comment section. I will be gladly to reply po sa inyo. So, yun lang po. I hope ma-process nyo din po ang BFP ninyo. Thank you for watching. Bye-bye!